Antibay ng loob ng mga Pinoy nakikitang solusyon laban sa kahirapan. Ang detalye mula kay Emil Carrion. Taong 2015 ay inaasahang mapapababa ang sitwasyon ng kahirapan o poverty level. Sa kasalukuyan, batay sa datos ng NSCB o National Statistical and Coordination Board, ay umuusad ang buhay ng mga nasa tinaguriang poverty level kumpara sa mga kalapit. Kabilang narito ang People's Republic of China o PRC, bansang Indonesia at ng bansang Vietnam. Ngayon ay patungo na tayo sa 100 milyong populasyon. Ilan ba rito ang nasa poverty threshold? So, after 10 years, after 20 years, kamusta kaya ang ating kahirapan, ang ating poverty situation? Sa Philippine Development Plan o PDP, taong 2011 hanggang 2016 ay naitala ang 7 to 8% growth o paglago. Ito ay sa direksyon na target ng MDG o ang Millennium Development Goal. Mahalaga rito ang partisipasyon ng taong bayan. Tulad ng aral sa EDSA, no? Dapat ang taong bayan ang laging kalahok kasama dun sa proseso. Merong demokratikong konsultasyon. Batay pa rin sa MDG ay posibleng mapapababa ang 33.1% na poverty level sa 16.6% level sa 2015. Ilatag na ng ating pamahalaan yung mga pang-50 taong programa, lalong-lalo na sa Metro Manila at yung mga karatig ng mga probinsya at lahat ng mga syudad. Sa kasalukuyan, lutang pa rin ang tinaguriang resiliency o tibay ng loob ng mga Pinoy. Anumang sitwasyon ay nakikita ay positibo pa rin ang pananaw ng mas nakakarami sa kanilang kinabukasan. Ito ay batay sa SW Social Weather Stations na ang net optimism ay very high o napakataas sa bilang na plus 33%. Gayon din ang net optimism sa paglago ng ekonomiya ay very high o napakataas din sa positive 8%. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Emil Carrion.